Hello guys! Day 3 sunshine. Day 3 namin ni Mayumi, and bago pumunta mamaya sa clinic para magpa-inject ng kanyang gamot, magpapainit muna kami sa araw. Yan. At least umaraw na, kasi ilang araw na kaming ulan ng ulan dito. Siguro mga 4-5 araw na walang tigil ang ulan. Kita nyo naman yung mukha ko guys, parang galing sa palengke na wala akong naibenta. Pero okay lang, I feel rested kasi nakatulog ako at nakakain ako ng breakfast, uminom ako ng water, then vitamins. So I'm good for today. Alright guys, so ito ang ulam namin mamaya, beans, gagawa si auntie. Na-soak na to niya overnight, so medyo malambot na siya. Ako naman ay gagawa ng malunggay na tsaa, ihahalo natin sa Milo, pangdagdag sa ating sabaw intake. So instead na sabaw, diretso na natin gawin tong tsaa natin para mapuno tayo ng liquid at hindi tayo matuyuan at hindi tayo dry. Kasi nararamdaman ko na yung gatas ay papunta na. So, mag-boil lang ako ng water. Kakabalik lang pala namin ni Chico galing sa kanyang injection. A few moments later. Have you had breakfast, auntie? Not yet, auntie. Chico, why you didn't eat? We're just there. I share. This is banana chips. You like banana chips? Yes, I like banana chips. Me too. Me Should we too. give the baby banana chips? Yes. No, banana chips is for big people. Let me see if you're big. Look. Let me see if you're big. Wow. Oh, So big. it's so big. You like the banana chips? Wow. How about me? Can I have some? Thank you. No. Sayang. Look. I like it. Nag-date lang kami dito ni Chico guys sa bahay. House date lang kami. Kasi si Kulot, nag-date sa kasama si Lola niya. Nag-Jollibee sila, bumili ng kiddie meal. And then mag-grocery daw si Kulot, bibili daw siya ng bibili daw siya ng cereal. So, binigyan ko na lang si Mama ng allowance nila para nag-banding naman sila. Kasi si Mama lately, sobrang na-busy sa tindahan dahil nga siya lang yung inaasahan doon para patuloy yung bentahan. Kasi pag wala si Mama, yung mga staff lang, sobra talagang hindi napapakali si Mama. Iba talaga yung kapag ka may concern ka sa negosyo. So, pinadala ko sa kanya si Kulot, nagbanding sila, nag-message akin si Mama, nasa Jollibee na daw sila ngayon. Kami naman ni Chico, dito lang sa bahay kasi hindi kakayanin pag dalawa sila ni Kulot. Lalo na si Chico minsan guys, grabe takbo agad. Si auntie naman,
pumunta sa immigration office para kunin ang kanyang alien card at mag-renew ng kanyang visitor's visa. Mamamalengke din pala si auntie, tsaka mag-grocery ng konti para naman makalabas-labas. So may mga times talaga guys na nagpapaalam sa akin si auntie. Natutuwa ako kapag ganun kasi ibig sabihin nun, tinatry niya na maging comfortable. So minsan nagpapaalam siya, princess, pupunta akong palengke, doon sa may palengke, mangungukay, mag-ukay-ukay. Talagang sinusuportahan ko siya pag ganun. Pinapadala ko sa kanyang sasakyan na may driver at talagang inaantay, sinasamahan talaga siya. Sinasabihan ko siya na take lang niya yung time niya para naman makapag-unwind siya, meron siyang personal space. Katulad nito mga ganitong bagay, after niya mag-renew ng visa, siya na lang yung mamamalengke kasi kahit paano na-enjoy niya yung pamamalengke. Nakakakita siya ng bagong lugar, bagong tao, mga tao sa labas, may mga bagong gulay, prutas siyang nakikita, isda. So nakakatulong yun para sa pag-unwind ni auntie. Kami naman, ayan si Mayumi, ang sarap ng tulog. Hindi pa nga pala siya naliligo, pero ngayon binigyan na kami ng go signal na pwede na siyang maligo. So nagpabili na ako kay auntie ng baby bathtub. ng baby bathtub at saka suklay. Kasi yun yung hindi ko naibili pa pala, pero okay lang naman. So today first maliligo si Mayumi. And then mamayang gabi isang aming third day ng paglagay ng kanyang gamot, antibiotic. Yummy. What you're finishing? You're finishing my banana chips. That's mine. Thank you. I like it. Not food. Tayo ay time check natin, 2:00 na. Nakatulog kami ni Chico. At pagising ko wala pa rin si auntie guys, baka dumiretso na ng Uganda yun. Nagpa-breastfeed na ako kay Mayumi, medyo mas marami na yung lumalabas, though kailangan natin ng continuous na flow. So here I am on my second cup of malunggay tea. Ito ay talagang pinakulo ang dahon ng malunggay at hinaluan ko ng Milo. So, gusto ko lang sana guys no na isali sa episode na to etong aking mga bagay-bagay sa aking isipan na sa palagay ko ay hindi na tama. Okay? Alam nyo naman na ang aking kwento-kwento ay nagsimula nung ako ay may asawa pa. Okay? Nagsimula na nung kilala nyo yung aking ex-husband. Kasi marami sa inyo dito talagang sinimulan kami simula dun sa wedding namin hanggang sa nakabuo kami ng pamilya. Hindi ko man na-document kay kulot-kulot pero na-witness nyo yung kwento-kwento ng buhay ko na bata pa si kulot-kulot. Nasundan nyo yung story namin ni Chico-Chico. Nakita nyo yung buhay namin kasama yung dalawa ko pang anak sa Uganda, si Kuya Nasri at si Muhammad Ali. Basically, you've been there from the beginning. At least the earliest possibly can para malaman nyo yung kwento. Ngayon, I do believe na everything is getting out of hand now kasi I understand na hindi kami nag-workout. Okay? Naiintindihan ko na meron siyang mga desisyon na pagkatapos namin hindi nag-workout, gumawa ako ng desisyon na sa palagay ko ay tama para sa mga bata at para sa akin. Okay? Gumawa ako ng mga desisyon pagkatapos kong makita ang lahat ng mga bagay at malaman ang lahat ng mga bagay na nagaganap sa pag-aasawa namin. And para sa akin, personally, hindi ko pwedeng tanggapin yung mga yon. Umabot sa point na meron na akong linya at lumagpas ka sa linya and for me, I don't tolerate. Okay? So, the damage has been done. I've done what I have to do. And after that, meron ding ginawa yung ex-husband ko, yung tatay ng mga bata, na desisyon niya din. I want you guys to realize na pareho po kaming may sariling desisyon. Yung ginagawa ko, desisyon ko yan, mayroon din siyang mga pinipili niyang gawin as a part of his decision kung sa tingin niya yun yung tamang pag-handle ng mga bagay-bagay. Ngayon,
hindi ko maitago sa inyo yung taong to kasi nandyan na kayo. Ever pa. Alam nyo, kilala nyo siya. Nakita nyo na siya. Narinig nyo na yung kanyang mga comments before, nung magkasama pa kami. Basically, meron kayong alam about sa tatay ng mga anak ko. Pero it got out of hand dahil merong iba sa atin dito na naiintindihan ko at nagpapasalamat ako na sinusuportahan nyo ko at ang mga anak ko, na minamahal nyo kami. Pero may mga bagay na nangyayari na hindi nyo dapat gawin. May mga bagay na nangyayari na hindi, it's getting out of control. Okay? Merong isa or merong few people na for me, hindi nyo kailangan gawin yung mga bagay na yan. Yung pagme-message nyo ng personal, yung pagpapahiya nyo ng tao sa, yung talagang pinupuntahan nyo yung private na, yung talagang pinupuntahan nyo yung kanyang mga social media account at doon kayo nagpo-post. It's for me, wala na siya sa linya. Alright? Sinasabi ko yung mga pinagdadaanan ko sa inyo dahil alam ko yung kwento ko ay hindi lamang nangyayari sa akin. Merong ibang nakaka-experience nito. Hindi lang sila nag-open up. For me, it's a part of, for me, one of the reason is I want you to know that this kind of challenges in marriage and this kind of challenges in broken families ay nagaganap. Kung magsinungaling sa inyo at magpretend na okay ang lahat. Kasi hindi naman talaga ako ganung klaseng tao simula akong nagkwento-kwento ng aking mga real life story. Pero kung gagamitin natin yung mga sinishare ko sa inyo para paapuyin ang isang umuusok, parang for me hindi siya tama. Okay? Naiintindihan ko na tayo ay upset or malungkot or disappointed, pero wag namang umabot sa ganun. Meron kasing mga viewers na talagang pumunta sa mga social media ng tatay ng mga anak. Good job. Who's winning? The left side or the right side? Me. No, Chico. He always does and trying to wall the dice. So I'm the loser. Now who's drawing a square on our wall? I can see a square behind you. Me. Huh? If you lose, you're not going to cry? Yes. Okay, my first. Okay. So this is what you call a puppet game. Yes. I have a dice here. Whoever can pop all their puppets first is the winner. Or you first. You do rock, paper, scissors. Ready? Go. Rock, paper, scissors, shoot. Both of us win. So you first, then it's my turn. Okay. 3. 1, 2, 3. Your My turn. turn. What? 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Up, start here. 1, 2, 3, 4, 5. My turn. 1. Your turn. You're winning already. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah! No, let me do it for you, Mom. No, it's okay. No, it's okay. Go ahead. Your turn. You. No, your turn, anak. It's Pop okay. 1. No, it's okay, love. Your turn. Go. 2. 1. 1. Ah, you still have here. Remove 1 there. Pop this one. 1. 1. And another 1. 2. Two. Okay, my turn. 2. 1, 2. Yeah, it was going to Your be turn. now. 3. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3, 4, 5. No, you win. Not yet. Continue. We have to finish up to down. 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Here, you have 2 more. 1,
1, 2. 3. My turn. 3. 1, 2, 3. Your turn. 2. 1, 2. My turn. 6. But I did 1, the 6 2, after. 3, 4, 5, 6. You have to roll your dice. But Mom, you're already winning. It's okay. Roll your dice properly. 4. 1, 2, 3, 4. 6 again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nadisturbo ako kanina guys kasi biglang umiyak si Mayumi. So pinaliguan ko na rin ngayon. Sobrang presko niya na after 3 araw. Sa wakas nakaligo na siya. So anyway, balikan ko yung sinabi ko kanina. Merong mga ibang sobra silang naapektuhan. Naiintindihan ko naman kasi ako minsan kailangan kong paalalahanan yung sarili ko no, na mag-relax, magkalma, hindi ko na control kung ano yung ginagawa ng isang tao. Pero meron kasing mga iba na feeling ko sumobra yung kanilang pagiging disappointed sa mga bagay-bagay. At talagang hindi nila napigilang dalhin sa social media yung kanilang disappointment. So, meron nag-comment sa mga social media at nag-post sa mga social media ng tatay ng mga anak ko saying na sinasabihan siya na suportahan yung mga bata or padalhan ako ng pera, yung mga anak ko. Unang-una guys, lagi ko kayong sinasabihan na alam niya ang ginagawa niya. May sarili siyang desisyon at ang isang lalaki na mature at may pinag-aralan, hindi mo masasabihan yan kung ano ang dapat niyang gawin. Kapag meron siyang ginawa at desisyon niya yun, well, ibig sabihin, yun talaga yung pinili niyang gawin. Hindi dahil sa merong problema in between. Kasi kapag ka parent ka, kapag ka tatay or nanay ka, hindi mo makakaila na meron ka talagang responsibilidad. Kahit ano pa yung mga nangyari or mga drama na nagaganap sa buhay-buhay natin. Huwag nating isali dyan yung mga bata. Okay? Pero hiling ko sa inyo, as alam ko naiintindihan nyo naman na naintindihan nyo ko at ang mga anak ko, kaya siguro kayo nasasaktan. At alam ko na nakikita nyo na sobra din ako nahihirapan. At hindi rin madali para sa akin, knowing na nasa akin lahat ang mga bata at maliliit pa sila. At nakikita nyo na hindi lang ako nakaupo, pero hindi ko rin gusto na ganyan yung mangyari. Okay? Sayaan na natin siya kung ano yung desisyon niya, ano yung mga gusto niyang gawin. Katulad ng sinabi ko, hindi na natin kontrolado yan at hindi natin pwedeng iutos yan sa isang tao. Okay? Eternity later. Alright guys, time check natin. Alas 9 na ng gabi. At tapos na naman ang another araw. So good news, medyo lumalabas na yung ating gatas, pero nareklamo pa rin si Mayumi. Diba? Hustler na tayo guys. So nareklamo pa rin siya kasi parang hindi enough yung supply. Ganito muna yung posisyon ko ngayon dahil komportable sa kanya. Minsan kasi nahanap naming dalawa yung posisyon dahil minsan nagrereklamo siya at siguro hindi siya masaya at hindi talagang sentro sa kanyang bunganga yung gatas. Pero masaya ako kasi ito talaga yung goal ko this week, na mag-bond kami through latching at talagang maka-build up ng milk supply para sa kanya. So, masanay na kayo guys, paputol-putol muna yung aking mga pagpa-vlog-vlog ngayong mga following days dahil minsan si Mayumi ay nagde-demand ng gatas at ako ay nagbe-breastfeeding on demand kasi pwede naman yun breastfeed every 2 hours or breastfeed on demand para patuloy yung pag-build ng supply kasi gusto ko talaga direct breastfeeding. Unang-una, ang mahal ng gatas. Ikalawa, ayokong maghugas ng mga guys, bibiron. Iba pa rin yung lagi nating dala yung restaurant ni Mayumi. So anyway, on the positive note, ayan, once again, wag naman nating gawin yung mga ganong klaseng bagay
yung talagang pumupunta tayo sa social media ng tatay ng mga bata at doon natin i-post, doon natin siya sumbatan. Wag naman ganun. Ako ay kung meron kailangan yung mga bata at mga importanteng happenings about sa mga bata, mini-message ko naman siya ng maayos. Pinapaalam ko sa kanya kapag merong may sakit, may nako-hospital, nagme-message naman siya sa mga special events. Kung may birthday, nagpapadala naman siya. Katulad nung birthday ni Kulot, nagpadala siya ng regalo. In-update ko naman siya nung na-hospital si Chico. So, in the end, kung meron, well and good. I am grateful. At yun yung lagi kong sinasabi sa inyo na pinipray ko na sana kapag na-realize niya yung pagbibigay na hindi na kailangan hinihingi, sana tuloy-tuloy na. Kasi yun lang yung pwede natin gawin, guys. Yung mag-hope and mag-pray tayo at the same time. I am grateful kapag meron at nagme-message siya na meron siyang something para sa mga bata. May it be regalo, may it be anything. Kahit simpleng video call lang, okay na dun. Okay na yon. Kasi tinuturuan ko rin yung sarili ko na maging appreciative. How to be grateful. Kasi yung bitterness at saka yung hatred, dyan naman talaga nagsisimula kapag hindi tayo marunong makontento at talagang pinupush natin yung mga bagay na hindi naman natin kontrolado. So, lagi kong nire-remind ng sarili ko na, princess, just focus kung ano yung kaya mong gawin para sa sarili mo at para sa mga bata. At kasi pag naging bitter tayo, guys, tayo din yung mahihirapan, tayo din yung nabibigatan. At hindi pwede yun kapag nanay ka. Hindi pwede yun sa akin, lalong-lalo na ako yung primary caregiver para sa mga anak ko na sobrang bata pa. Kulot is just 4 years old, Chico is 2, and Mayumi is just 2 days old. So, iniiwasan ko talaga yung mental stress at yung priority ko ay yung aking mental peace. So, anyway, like I said, I am hoping na sana wag natin gawin yung ganong mga bagay. Let me have this battle and let me deal with this battle on my own in behalf of my children. Ayun, yun lang yung gusto kong i-request sa inyo, guys. Again, hindi naman siya masyadong, hindi naman siya for me red alert talaga or sobrang hindi naman ako galit or anything like that. Kasi like I said, kahit ako, meron din akong mga emotions na ganyan, meron din akong disappointments, meron din akong frustration. Ayun. Pero there's nothing you can do but to remind yourself na meron tayong maraming pwedeng pag-focusan ng ating energy. So once again, you guys, maraming salamat. Sana naintindihan nyo yung ano yung ibig kong iparating at ano yung message ko for tonight, kung bakit ko yun nasabi. Kung paano ko nalaman, wag na lang nating i-dig deeper. Pero syempre social media, malalaman mo talaga yan. So once again, maraming salamat sa genuine love and care ninyo para sa akin at sa mga anak ko, para sa mga kulot. Pagmamahal ninyo kay Kuya Kahil, kay Kulit Kulot, kay Chico at syempre ngayon para kay Mayumi. Once again, we are very grateful and maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta ninyo sa aming mga kwento-kwento ng aming buhay hanggang ngayon. Lumaki na si Chico and all, guys. Nakapagsalita na si Chico and all at ngayon naman mag-start na yung journey natin with Mayumi. Ayan. Sana natuwa kayo sa mga recent uploads natin ngayong week. It's full of positivity and it's a lot of blessings ngayong week na to. So once again, you guys, maraming salamat and of course, we shall see you on the next episode. Ka?